Taon-taon ay inaabangan talaga ang resulta ng bar exam. Sa hirap nito, isang karangalan ang makapasa. Lalo na mapabilang sa nag-top 10. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ang second placer na si Luz Daniel Bolong at ang kapatid niyang si Marie Diane Bolong. Isa rin sa 2011 bar exam passers. Magandang umaga sa inyo. Congratulations! Kayo ang tunay na sister act, no? Thank you. Oo. So, nasan kayo nung nalaman nyo na... Okay, makakapanayam din pala natin si Raul Angelo Atadero, ang bar top notcher. Kahit wala siya sa studio. Okay, nasa monitor na natin. Congrats din sa iyo. Ang tawag yata sa iyo, Ange, no? Ange Atadero. Yes, sir. Isa po yung sa nicknames ko. Yeah, so ikaw yung top notcher. Linawin natin, yung top notcher is, the title top notcher is only reserved for the number 1. Kasi minsan, may mga tinatawag na top notcher, nasa top 10 lang pala, no? So, congrats sa'yo. So, unahin muna natin yung ladies sa studio. Nasaan kayo nung nalaman ninyo? Nasa Baclaran Church kami. Wala kayo sa Supreme Court, tulad ng marami. Wala. Okay, nasa church. Ano yun, nagdadasal kayo? Pinagdadasal yung pumasa kayo? Oo, pa-start yung mass. Tapos, Talaga? Okay, so, paano nyo nalaman? text from a friend in the Supreme Court na he told us na we both passed. So after nun, okay na. Sige, mag-mass na tayo. Wala na. Nasulog kayo ng simbahan? Pa-start Hindi naman kayo mass. humiyaw nung nalaman nyo? Naiyak ako. Naiyak ka? Ikaw? Inakap ko siya. Okay. Tapos all throughout the mass, pag may mga songs, naiiyak talaga ako. Sa Tears of Joy, of course. Ange, punta naman tayo kay Ange, no? Ange, paano mo nalaman na pumasa ka? At hindi lang yun. Kasi po kakarating lang namin ng mom ko galing sa Manawag naman po, around 2 p.m. Tapos check ko na po yung Supreme Court website dahil wala pang lumalabas. I checked Twitter. Meron din pong isang taga-Supreme Court na alumna, I think, ng Ateneo po, na nagsabi na Atadero, number 1. Dahil po Twitter lang pa lang po yun, hindi ko muna sineryoso. Tinanong ko po sa TV kung ano na nangyayari. Sakto lang po na nag-a-announce na si Justice Abad nung listahan. Kaya po nung sinabi niya yung pangalan ko, doon ko po nalaman talaga na totoo na. Okay, kasama mo yung mga magulang mo? May kasama kang family members nun? Po, nandito po sila sa bahay ngayon. Hindi, nung nalaman mo, anong naging reaction ng pamilya mo? Sorry. Kasama ko po yung mom ko sa kwarto niya nung nakita namin sa TV. So, yung mom ko po umiiyak na, nagsisigaw. Okay. Ako po natulala lang. Okay, congrats. Ito naman na magkapatid na sisters, no? So, ikaw ang ate? Okay. And anong pagitan ninyo? Bunso, 5 years. 5 years din, no? Pero sabay ba kayong pumasok sa law school? Or nauna siya? Paano? Nauna po ako. Nauna ka? Okay, and then bumabol ka na lang? Okay, sabay ba kayo nag-ambisyon na mag-law? Ay, hindi po. Siya po talaga. Bata pa po ako. Pero Gusto mo na? gusto ko na po talaga. Okay. Kasi madaldal ako, mahilig magsulat, mahilig makipag-argumento. Parang fit na fit lang po talaga yung profession para sa akin. Na-influence ka ba ng kapatid mo? Ay, hindi naman po. Nasa negosyo po ako. Tapos, after no, habang yung sa family business, sinubukan ko pong mag-abogasya. Okay, so ano yan? Nagtutulungan ba kayo nung pareho kayong nasa law school? Ikaw Ateneo, ikaw Arellano. No? Yes. Magkaibang school, pero siguro naman pare-pareho yung karamihan ng subjects. Ano yun, nagtutulungan ba kayo or may sibling rivalry kayo? Ay, wala naman po. Nagtutulungan siya. Most of the time, siya yung nagtutulong sa akin. Hindi naman. Gano'n, so wala naman, wala naman insecurities Wala doon. naman. Lalo na ikaw ang ate. Ay, wala naman. Okay. So you're very happy for her. Yes. She's number... Did you expect her to be in the top 10? I was praying. Talaga? Yes. Pero, meron bang senaryo yung mga kumukuha ng bar kung hindi sila pumasa? Like, siyempre, alam ng buong angkan, lahat ng mga, your whole batchmates, etc., no? Na kumuha ka ng bar. Siyempre, pumapasok yun sa... Baka yung mga top students, hindi masyadong iniisip yun. Pumapasok po yun. Pumapasok din yun. Ano yung mga senaryo kung sakaling hindi kayo pumasa? Ano yung magiging reaction doon? Kasi Howie, napakahirap naman talagang pumasa sa bar exam. Yung makunin mo pa nga lang, napakalaking challenge na yon. Kaya syempre, kung hindi man pumasa, hindi naman ibig sabihin nito, hindi ka marunong. Syempre, may swerte din doon. So,
yung worst case, iniisip ko at the end of the day, gusto ko to, itatry ko ulit kung sakaling hindi ako pumasa nun. Itong bagay na para sa akin, pagsisikapin ko para talaga maging abogado. Kung hindi man ito yung una, yung sa pangalawa. Kung sakaling hindi ako. Okay, so you would take it again. You wouldn't give up. Ikaw naman. Actually, this is my second. Okay. Hindi na dapat ako mag-take, pero nandito yung kapatid ko. Alam ko naman tutulungan niya ako. So, I Kung wala yung kapatid mo, would you have taken it again? Would it have been harder for you to... It would have been harder, Wait. pero kakayanin. I'll strive harder. Okay, punta naman tayo ulit kay Ange Atadero, yung #1 sa bar, no? 2011. It's been a whirlwind of media interviews. Yeah, apa. Yeah, so what does it mean to be #1? Ina-expect mo ba to? I understand na mahusay na estudyante ka rin sa Ateneo Law School, no? So pumasok din ba sa isip mo na baka hindi ka rin pumasa, ganun ba? Or talagang you fully expected it because you did so well in law school? Sir, sa totoo lang po, may mga pagkatapos ng ibang exams na mahirap talaga, na hindi kami sigurado sa mga sagot namin, gusto lang namin pumasa. Kasi iniisip ko talaga namin, baka sumabit ako dun sa exam na yun, baka hindi ako pumasa. So ako po talaga, sir, hindi na ako nag-expect masyado na maganda yung performance ko. Kaya nung nalaman ko kahapon, gulat na gulat din po ako. Talaga, kasi nahirapan ka sa bar, tapos naging #1 ka? Ganun ba kahirap yon? I mean, you're being Sir, may mga totally questions po honest talaga with na us naman, mahirap siguro. na halos lahat ng sagot mukhang tama. Okay. Kaya minsan, hindi mo man gustong gawin, manghuhula ka na lang or susugal ka na lang. Kaya pag may mga ganun kang tanong, syempre magkakaroon ka na lang ng doubt sa sarili mo, natatakot ka na rin. Okay. Of course, it's dawned on you already na, throughout your law career, you're going to be known as the #1 doon sa 2011 bar exams. How does this, paano to nakaka-impluensya ngayon sa pagpaplano mo? Iniisip mo na ba na, baka pwede akong pumasok sa politika nito or pwede akong mag-senador? Naging mas ambisyoso ka ba dahil naging #1 ka as opposed to just being an ordinary passer of the bar? Well, sir, actually, wala naman po akong political ambitions. My dad is in politics po sa probinsya po namin sa Bulacan. He's a councilor sa May Kawayan, Bulacan. And I really think that's more of his area than mine. Pero po, in terms of the results altering my career path, hindi naman po talaga kasi po nagsimula na ako magtrabaho last week. Wala naman po yatang magbabago masyado doon. So ano yung ambition mo? Ano yung ambition mo as a... May expectations sila sa akin. Yeah. So ano yung ambition mo as a lawyer? Now it's been established you're one of the best lawyers of your generation. Ano yung ambition mo? Sir, it's just to do really well in whatever I'm tasked to do in my practice, sir. Kasi right now we're all fresh lawyers. I mean, we're all newbies. So it's I guess I have to do I guess to justify or like to show na worthy naman ako na nagtap ako ng bar. Okay, can you share any tips or techniques to other students, especially those who were not fortunate enough to pass and want to take the bar again? Any tips, apart from being born with the right genes, of course, no? Any good study habits that you felt were effective for you? Well, sir, wala naman, honestly, lahat naman ng mga kasama nag-aaral at the time when we were studying for the bar, lahat naman pare-pareho yung pinag-aaralan, pare-parehong extreme yung hours na binibigay. So in terms of a secret, wala naman talaga. I guess it's just really study hard, pray hard, and just really hope that you get lucky dahil hindi naman at some point luck really plays a part in this. But in terms of if you didn't pass, of course there are no words I can say. The experience is totally alien to me. But syempre, lahat naman tayo 4 na taon or 5 taon nag-aral for this. Sanay na tayong araw-araw nag-aral. Chief just said yesterday, just don't lose hope and try again. There's always next year. And I guess, sir, that's the most I can say. Okay, Ange, we're running out of time, but I just want to ask one last question. All of us probably have been watching the impeachment trial, and
been seeing so many lawyers in action. Meron ka bang nakitang posibleng maging role model para sa iyo? Meron ka bang role model sa ngayon sa larangan ng abogasya? Sir, in terms of just a lawyer I really look up to, outside the impeachment, sir, it would have to be Father Bernas, one of my professors from the Ateneo Law School. I just really look up to him dahil he's, no matter who's in charge, who's in power, palagi po siyang, he always sticks to his principles and what he thinks is correct. Pero sir, in terms of the current impeachment, kasi sir, ang pinaka kilala ko lang sa mga abogado would be one of my former teachers, would be Attorney Tranquil Salvador. And I really look up to him for always, being calm, collected when he's explaining their side. And yeah, the way he explains, I always envy dahil palagi naiintindihan ng mga tao yung sinasabi niya. Okay, I want to ask the ladies the same question. We've been exposed to a lot of lawyers in the last several weeks. Any impressive ones, role model types for you? Role model siguro po sa akin kasi puno po ako and kami po yung nag-represent sa PS Bank. So si Attorney Pilares and syempre si Attorney Vincent Baihon din po. At saka si Attorney Puno. Okay. Ako naman po si Justice Cuevas. Gusto ko po yung parang pag andun siya, parang may refresher kami sa remedial law. Okay. So you're able to learn a lot of things Yes. from the trial proceedings. Okay, maraming salamat and congratulations ulit. Three of our brightest lawyers on our show. Maraming salamat, Raul Angelo Atadero, Luz Daniel Bolong at Marie Diane Bolong, mga pumasa sa 2011 bar exams.